Apisyonado na negosyo, focus in one, focus lang sa pabango. At inaplayan to ni Sir Joel Cruz, ang may-ari ng apisyonado ng franchising business model. Doon lalo kumita si Sir Joel Cruz. Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit maraming bakit maraming nagtitinda ng pabango pero hindi lumalaki ang negosyo nila? Mga kanegosyo, kumikita si Sir Joel Cruz hindi na sa pagbebenta ng pabango per se. Kumikita na siya sa franchising fee ng negosyo niya. Yung magpapa-franchise sa kanya, mga kanegosyo. Kwento ko lang. After ko malugian ng 2 kong negosyo ng sari-sari store ng barbecuehan, ang pangatlo kong nalugian na negosyo is bilyaran. Nagnegosyo ako sa malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. After nung pandemic, year 2021, naitayo ko yung barbecuehan ko. Sinara ko na yung sari-sari store ko dahil lugi na. Umabot din ako ng taon sa barbecuehan pero nalugi din. Ang pangatlo kong nalugian na negosyo is bilyaran. Sa Quezon City ako nagnegosyo ng sari-sari store tsaka ng barbecuehan. At nag-decide ako na bumalik ako ng Cavite kasi taga Cavite ako, mga kanegosyo. Kaya lang ako napunta sa Quezon City dahil doon ako nag-aral ng college, sa TIP nga. Doon na rin ako nag-work after ko mag-aral. Doon na rin ako nagnegosyo. So, nung kinlose ko na yung pwesto ko doon, bumalik ako ng Cavite. At sa Cavite, mga kanegosyo, naitayo ko naman yung bilyaran ko malapit sa De La Salle, Dasma, DLSU Dasma. May batas tayo na within 100 meter radius, mga kanegosyo, bawal magnegosyo ng bilyaran malapit sa school. Lagpas na po sa 100 meter radius yung bilyaran ko, mga kanegosyo. At may permit din ako, bawal lang minor de edad, bawal magsugal. So legal yung bilyaran ko, mga kanegosyo. Pero ang customer ko pa rin is mga college student. Mga 18, normally college ngayon nasa 18 na pataas. And eventually, mga kanegosyo, kahit may medyo na ako sa focus in one, pamilyar na ako sa community ng mayaman, pamilyar na rin ako sa scale up yung negosyo natin, apply natin ang franchising business model yan, is distribution, manpower, software, licensing. Isa lang doon sa mga nabanggit ko. Ang negosyong bilyaran, mga kanegosyo, is rental business po yan. Kumikita ka kapag pinapaupahan mo yung pwesto ng bilyaran mo. Ang maganda sa negosyong bilyaran, hindi yan parang karinderya. Nakikita ka lang kapag naubos yung ulam. Ang mahirap sa negosyong karinderya, kapag wala kang benta sa isang araw, halimbawa, zero talaga, zero sales, sayang yung, kumbaga, lugi agad yung niluto mo. Bukod pa sa lugi ka sa pwesto. Sa bilyaran kasi, kahit walang maglaro sa isang araw, wala ka namang nilutong ulam na kailangan mong ubusin. Tsaka ang maganda sa bilyaran, automatic kapag may naglaro, automatic profit na agad yun eh. Tsaka hindi mahirap i-maintain ang bilyaran, mga kanegosyo. Sobrang dali lang i-maintain ang bilyaran. Kaya kumikita talaga. Kaso nung
naitayo ko yung bilyaran ko year 2022. Onti pa lang din yung face-to-face class, mga kanegosyo. Mga laboratory classes lang ng mga estudyante yung may pasok. Puro asynchronous. So, sobrang konti talaga ng nagpi-face-to-face pa rin. Although, nabaksina na yung mga tao. Kaso, hindi pa rin talaga full face-to-face class. Kaya nahirapan ako. Pero naitawid ko pa rin siya ng mahigit isang taon. Pero talagang may binabayaran din akong renta. So, hindi ko talaga nakukuha yung sales ko. Hindi sapat. Kaya nagdesisyon ako na isara na lang. Ang negosyong afisyonado, mga kanegosyo, nag-focus lang sa isa. Pabango lang. Bakit sa sobrang dami ng nagninegosyo ng pabango, bakit iilan lang ang nananatiling matagumpay tulad ng afisyonado? Dahil lang ginawa ni Sir Joel Cruz, inaplayan niya to ng franchising business model. Hindi na kumikita si Sir Joel Cruz sa pagbebenta ng pabango, mga kanegosyo. Kumikita na siya sa franchising fee nung afisyonado. Halimbawa, sa isang stall ng franchise, magpa-franchise sa kanya, 200k yung franchising fee. Malugi man yung magpa-franchise o hindi, yung 200,000 profit na ni Sir Joel Cruz yun. At hindi na yun marerepand kahit malugi pa yung nag-franchise dahil nasa kontrata yun. Pero pabango pa rin ang tinitinda ni Sir Joel Cruz. Ang binago niya lang yung business model. Doon ang tunay na kitaan, mga kanegosyo, kung bakit gusto kong i-scale up yung negosyo natin. Applyan natin ng franchising business model yan, distribution, manpower, software, licensing. Dahil doon ka tunay nakikita, mga kanegosyo. Doon ang tunay na kitaan kapag laki natin yung negosyo natin sa pamamagitan ng franchising. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin ang community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Pang-apat, kailangan na nating gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo afisyonado. Bilang negosyante, kung tumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.